Napapansin niyo ba ang mga Gen Z ngayon, imbes na lumabas para mag-party o pumunta sa mga maiingay at mataong lugar, parang tila iba na ang kanilang vibe. Naku, tama ka dyan, attorney. Minsan ay sobrang low-key na lang ng mga ganap nila ngayon. Kung tutuusin, mas gusto na lang nila ang magstay sa bahay o kaya naman magkape-kape kasama ang kanilang mga tropa. Ang tawag po dyan ay soft socializing or low-effort hangouts. Pero sandali lang, is it giving healthy boundaries o baka naman senyalis ito na unti-unting pag-isolate o pagiging anti-social? Nakakabuti ba talaga ito sa kanilang mental health? Naku, Leslie, generation natin to, no? Kaya At para bigyan tayo ng expert masterclass advice psychology sa likod ng trend na ito, makakasama po natin ngayong umaga ang presidente ng Philippine Psychiatric Association. Walang iba kundi si Dr. Joan Rifarial. Good morning, Dr. Joan, at welcome back sa Rise and Shine Pilipinas. Hello, good morning, Ma'am Leslie and Attorney Joe at sa lahat ng mga nanonood ng Rise and Shine Pilipinas. Good morning to everyone. Hi, Doc! Para sa mga ka-RSP po natin ngayon, na ngayon lang narinig to yung soft socializing o low-effort hangout. Paano po ba ito naiiba sa mga nakasanayan na natin pakikipag-socialize noon? Yes, Ma'am Leslie, ito siya ngayon. Ang tinatawag natin na soft socializing. It's a form of connection pa rin. We connect with other people, but low pressure, low key. Meaning, hindi kinakailangan na magastos. Yung hindi siya yung high energy na high pressure ang kailangan na laging nag-usap, communication, constant communication, but it's rooted talaga on being in the moment, halimbawa with your friend. So, and usually meron kayong sinishare na same experience, the presence is there, at yung may mga activities also na you share with each other. Hindi kailangan lagi kayo nag-uusap. In fact, kaya siya low-key, kasi kahit na wala kayong pinag-uusapan, even the silence, in fact, it's also a form of connection. So, yun ang doon. It's still a form of connection, but not really, there is no pressure to perform. Hindi siya yung quote-unquote na tinatawag natin na performative way of kabaliktaran. Yes. Maganda yung sinabi ni Doc, na silence still a form of connection. Doc, Yes. can you tell us, bakit nga ba patok na patok yung trend na ito, particularly sa Gen Z? At we wanna know, may kinalaman po ba ito sa paglaki nila sa digital age, o is this an effect pa rin po nung isolation during the pandemic? Yes, Attorney Joe, marami kasing factors ito, hindi natin mapo-point to just one. So, titingnan talaga natin yung holistic na approach. So, it can be a factor, yung sinabi mo, Attorney Joe, kasi noong time of isolation nung COVID pandemic, of course, yung socialization noon was distant, di ba? So, through digital, so maaring isa yun. Maari also na itong generation, they are more into, mas intentional ang kanilang relationships, mas aware sila na, of course, being busy also, marami silang gampanin ngayon, sila yung nagsuschooling or transitioning to work, maaring ito sila, mas pinipili nila, hindi siya about mas maraming connections or friends. They are able to discern na kung sino ba ang friends na whom they are able to trust versus yung acquaintances. So sila yung mas discerning group, mas they are more aware. And of course, the cost also, kasi syempre, kung sa generation, kung student ka na Gen Z or beginning pa lang sa trabaho, syempre, isang factor din yon, na they make sure na kung ano ba yung mga ways of connecting activities na hindi masyadong expensive for them. Ayun, ako personally, Doc and Attorney, ito pala yung ginagawa ko. Hindi ko alam. Ginagawa mo Oo, pala. may term pala siya na soft socializing. Kasi kinano ko sa friends ko, yung hindi kami constantly nagko-communicate, hindi rin lagi nagkikita. But we know na friends kami. Yes. Ganon. Ito pala yun. Pero ito according to studies, Doc, yung soft socializing daw, nawawala yung tinatawag na performance anxiety o yung pressure na kailangan mong maging nakakatawa o masigla sa harap ng ibang tao. Paano ba ito nakakatulong yung ganitong shared presence o magkasama lang kayo pero may kanya-kanyang ginagawa sa mental well-being po ng isang tao?
Yes, correct yun, Ma'am Leslie. So, kung nawawala kasi ang pressure, di ba? Kasi nga hindi siya performative, hindi ka, yung wala kang pressure to, halimbawa, to conform, na to standards. Halimbawa, na kailangan nakaayos, kailangan medyo pigil ka sa yung mga sinasabi or meron kang pressure no, to perform nga, no, to conform kung paano nga ba in social settings. Pag dito, nawawala that pressure. So meaning, kung nawawala yung pressure na yun, bumababa yung level and their na magpakita. There are na they trust these people na kasama nila, kahit na nag-walking sila, meron silang shared goal, shared activity, it's more on the presence talaga which matters. Kahit na wala sila masyadong pag-uusap. In fact, ang Ma'am Leslie, mga activities sila, tinatawag natin dito, parallel activities. Nasa isang room sila halimbawa, hindi sila masyadong nag-uusap, but they know na kung kailangan mong kausapin yung katabi mo, nandyan, no? But no pressure. Kahit yung mga small conversations na ganun, pag ina-add mo yon, pag we accumulate that over the years of friendship, of being there for each other, malaking impact nun sa isang individual. So hindi siya kailangan laging talkative, high energy, kailangan meron naka-schedule na itinerary, hindi laging ganon dapat. Kaya chill, this is more relaxed, kaya bumabagsak yung level of anxiety natin and stress. Ayun, Doc Joe, no, sinabi mo na nga no, na it has an impact on anxiety, our level of anxiety. At syempre, sinabi mo rin kanina na may impact to doon sa bulsa. No? Pero Doc, we wanna know, ano pa po ba yung benefits nitong low-key socializing or yung soft socializing para po sa ating mga kabataan ngayon? Yes, yung the mere fact na you are with your trusted friends, Attorney Joe, yun bang feeling mo you are in a safe space, na hindi ka natatakot, you can trust them, it's a safe space for you. Maganda yun sa ating kalusugang pangkaisipan, sa ating mental health, kasi nagbibigay siya, nagbo-boost also siya, not just the trust na we feel in a safe space to be our authentic selves, but it also boosts, yung tinatawag natin na that feeling na we are not alone, di ba? Kung meron tayong mga pinagdadaanan, alam natin na kahit wala tayong pinag-uusapan masyado, nandyan lang sila, na hindi kailangan to speak so much, but na one call, one text message, andyan lang sila, and you feel also the connection. It boosts yung mga happy hormones natin, pagkasama natin ng ating, or kabanding natin, Attorney Joe, ang ating mga trusted people, ang ating trusted family or friends. So, of course, yung bonding is there kasi we are social beings. So, kahit na itong mga small connections natin, but kung ito ay mas regular at ito ay sustainable because yun nga, no pressure, low key. So, mas sustainable siya, Attorney Joe, over the years. At nakaka-boost din ito, ng tinatawag natin na bonding hormones which are good for our mental health. Ayun. And wellness, Attorney Yes. Joe. Ayan, Doc. Ito, on the other hand, syempre may mga benefits yung soft socializing. Pero, paano malalaman ng mga magulang or yung mga kaibigan kung ang pagpili sa low-effort hangs ay healthy boundaries lang o baka unti-unti na po pala nagiging social anxiety or clinical isolation? Yes, good question yun, Ma'am Leslie. Kasi sometimes, of course, mapapansin natin ating anak na Gen Z, baka mas palagi na yung the frequency of being alone sa kanyang kwarto, sa kanyang room. So, kung ito ay paulit-ulit na or nagiging mas madalas na, frequency and of course the intensity, impact nito sa kanyang mga pang-araw-araw na nagampanin. For example, sa sobrang isolated, hindi na kumakain, hindi pala natutulog na kasi maraming mga iniisip or hindi na nakakapasok sa school or sa kanyang trabaho. And mapapansin natin na parang hindi na nagfa-function, hindi na niya nagagawa kung ano man yung mga kailangan tungkulin na kailangan niyang gampanin sa society. Then mas maganda, kakamustahin natin sila. We open the lines of communication na, anak, kamusta ka? How are you? But of course, kailangan non-judgmental lagi ang ating approach. As family members, we provide also that safe space para sa ating mga kapamilya to open up. Huwag silang matakot na baka ma-judge sila. No. So we give them that safe space
sa ating mga tahanan na kamustahin and let them know na kung meron man silang mga pinagdadaanan ay hindi sila nag-iisa because the family and friends are here to be with them, to support them through their journey. Ayan naman, no, Leslie, kaya kahit may soft socializing, kailangan may open communications pa din. Yes, of course. Naku, maraming salamat po, Doc Joan, no, sa iyong oras at sa pagbabahagi sa amin ng iyong kaalaman tungkol sa soft socializing ng ating mga Gen Z. Napakagandang Doc. usapan po. Thank you, Correct. Doc. Thank you. Thank you, Ma'am Leslie and Attorney Joe. Good morning to everyone. Thank you.